Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastora Jenny Gabi ng CRC Calamba Daughter Church, na inyong makakasama ngayong umagang ito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang araw-araw na pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ngayong umaga, ito ay part pa rin ng ating Joshua series. At ang title po nito ay The Anakim Are Defeated. At ito po ay matatagpuan sa Joshua chapter 11 verse 21 to 22. Ngunit bago po tayo magsimula, ay samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong buhay at panibagong pag-asa. At dalangin po namin sa mga oras na ito ay patuloy niyo po kaming gabayan ng Banal na Espiritu. Patuloy niyo pong ipaunawa sa amin ang nais na mensaheng iparating mo sa amin ngayon at magrema po ito sa aming puso't isipan. At anuman ang balakid or anuman ang gagawin ng kaaway, sinasaway po namin ito at ang kalooban niyo lamang po ang maganap sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyo, ang pinakamataas na papurit pang sasalamat in Jesus' precious name, Lord. Amen at amen. So, basahin po natin ang Josue or Joshua chapter 11, 21 to 22. Sabi dito, nang panahon ding iyon, sinalakay ni Josue ang lahi ng mga higante na tinatawag ng mga Anakeo or Anaseo sa kaburulan ng Hebron, Dever, Anab at lahat ng kaburulan ng Joda at Israel. Sila'y nilipol niya. Kaya't pulang natirang Anakeo or Anaseo sa lupain ng Israel. Sa Gaza at sa Gat at sa Asdod lamang may natirang ilan. So, ang mga Anaseo ay kilalang mga higante na kinatatakutan ng marami. Ngunit si Josue, sa tulong ng Diyos, ay nagtagumpay laban sa kanila. Katulad nito, may mga higante din tayo sa ating buhay. Nandun yung takot, kasalanan o mga suliranin. Ang mensahe ng Diyos, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ating problema, mas malaki ang Diyos na ating kasama. So, sa verse na ating pinag-aralan ay meron tayong mga points. Number 1, ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay laban sa malaking hadlang. Sa ating supporting verse sa Joshua 11:21, nilipol ni Josue ang mga higante sa tulong ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng lakas ni kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa Zacarias 4:6. So, hindi ang laki ng kalaban ang batayan ng tagumpay, kundi ang laki ng Diyos na ating pinaglilingkuran. So, pangalawang points, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay susi sa katuparan ng kanyang pangako. Sabi sa Josue or Joshua 11:22, ganap na sinunod ni Josue ang inutos ng Diyos. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos, iingatan mong gawin ang lahat ng utos. Darating sa iyo ang lahat ng pagpapalang ito. Sabi sa Deuteronomy 28:1-2. So ano yung aral dito? Sa points na to, ang masunurin ay hindi mapapahiya dahil katuparan ng pangako ang naghihintay. Amen. So number 3, tapat ang Diyos na tinatanggal ang mga sagabal sa kanyang plano. So ang mga higante ay hadlang sa pag-angkin ng mga lupain, ngunit sila ay inalis ng Diyos. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sabi sa Roma 8:31. Walang makakahadlang sa plano ng Diyos. Hindi tao, hindi problema, hindi hadlang kapag siya mismo ang gumawa ng daan. So, makikita natin dito na pagka plano ng Diyos, walang sino man ang makakahadlang. So, sa ating conclusion, tulad ng ginawa ng Diyos sa Israel, siya rin ang ating kasamang sa laban. Ang ating pananampalataya at pagsunod ay magbubukas ng daan para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos na gumalaw sa ating buhay. Walang higante na mas malaki kaysa sa ating Diyos. So, sa ating application, tukuyin ang mga higante sa iyong buhay at ipanalangin ito sa Diyos. Magtiwala na ang kanyang kapangyarihan at pagpapabagsak sa mga ito, hindi ang ating sariling lakas. Manatiling masunurin sapagkat ang pagsunod ay daan upang maranasan ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. So, ulitin ko lang po yung mga main points. Ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay laban sa malaking hadlang. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay susi sa katuparan ng kanyang pangako. Tapat ang Diyos na tinatanggal ang mga sagabal sa kanyang plano. So, praise God. Samahan niyo po ako sa pagtatapos kong panalangin.
Panginoon Diyos, salamat po dahil sa inyo kami ay higit pa sa mga mananagumpay. Patawarin niyo kami kung minsan ay natatakot kami sa mga higanting hinaharap namin. Turuan niyo kaming laging magtiwala sa inyo at sumunod ng buo upang makita namin ang inyong kapangyarihan at katapatan. Naway maging patotoo kami na ikaw lamang ang tunay na nagbibigay ng tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa maikling oras na inyong inilaan upang ako inyong samahan sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli ko po kayong inaanyayahan sa araw ng bukas upang pakinggan at pagbulay-bulayan ito. Feel free po to share this video upang maging pagpapala din po kayo sa iba. And don't forget also to subscribe to our YouTube channel, CRC Family, and click the notification bell button para mas sa mga upcoming videos and events. Ito po ang inyong lingkod, Pastora Jenny Gabi ng CRC Calamba Daughter Church. Pagpalain po kayo ng Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. God bless everyone.